Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, Mecca Desan Yasin. So, ang pag-usapan naman natin for today is about approaches or yung mga model in casework. Since tapos na nga natin yung sa HBSE at SWPPS, di ba? So, please follow me here on TikTok. And without further ado, let's now proceed on the very first slide. Pinakaunang approach or model na pag-uusapan natin is about crisis intervention. Basta ang tandaan nyo lang keyword dito, crisis. Mga emergency, mga biglaang pangyayari, earthquake, kahit na anong crisis na nararanasan ng isang tao. Yun lang naman ang meaning ng crisis intervention. So para mas magets nyo, punta tayo dito sa next. Etong sa crisis intervention, yan yung actively influencing the psychosocial. Meaning dalawa yan, psychological, yung sa isip ng isang tao, at saka yung social being or yung sa pakikipaghalubilo niya sa mga tao, functioning if yung tao daw or if yung individual and a group during acute disequilibrium. Kapag kasi yung nakita nyo yung disequilibrium, meaning yan, may kaguluhan or chaos or hindi angkop yung nararanasan ng isang tao sa normal niya na naranasan everyday. Yun yung disequilibrium. Tandaan nyo talaga sa word na yan, crisis. Oo, lumalabas sa board exam kung yun yung tinatanong nyo. Crisis, yan daw yung upset in a steady state or disequilibrium. Yan yung kapag yung normal na ginagawa ng isang tao is biglaang na-disturb or biglang naging shaky, yan yung tinatawag nating crisis. Kasi nga, from the word itself, crisis. Kapag crisis, usually hindi stable yung state ng isang tao and dyan nagkakaroon ng steady state or upset or hindi steady from the word itself. Crisis oriented, time limited, usually to 2 weeks to 6 weeks duration niya. So, crisis hindi yan siya pang matagalan, meaning hindi yan long term. 'Di ba for example, kapag nagkaroon tayo ng earthquake, hindi naman every month or 1 month mag-earthquake, hindi. Crisis siya, meaning panandalian lang siya na pangyayari, pero na malaki talaga yung naapekto niya doon sa mismong tao or sa current situation ng isang individual. Ito din should be available within 24 to 72 hours after application or referral of assistance. Yan yung sinasabi niya na sa crisis intervention, hindi pwede na 1 month before pa dadating yung tulong or 1 week before pa dadating yung tulong. Hindi. Kapag sa crisis intervention, agad-agaran na 1 day or 2 days maximum, dapat meron ng application or referral of assistance na nangyari between the client and the worker kasi hindi pwede na patatagalin mo kasi nga crisis and also emergency yan siya. Okay. Sige, proceed naman tayo dito sa baba. Ano ba yung mga elements ng crisis? Number 1, hazardous event precipitating stress. Hazardous event yan yung mga, for example, yung nangyari sa Jansan, yung biglaang paglinog or yung biglaang bagyo or baka tsunami, ganyan. Yan yung mga hazardous event. At saka yung hindi natin na-anticipate na mga pangyayari, yung mga emergency. Letter A, hazardous meaning accident or yung na-aksidente ka, death, namatay, biglaan yan, 'di ba? Hindi naman for example mamamatay ka, hindi naman magsasabi or wala namang timeline na magsasabi sa'yo na okay, next month mamamatay ka. Wala namang gano'n. Kaya nga siya crisis, kaya nga siya hazardous, panandalian or mga precipitating na pangyayari. Disaster, sabi ko nga yung sa paglindol sa Jansan, wala namang sa atin na next month magiging ganito yung Jansen, walang gano'n. Kasi kung meron, siguro nakapag-prepared pa tayo. Since nga crisis, wala tayong preparation, emergency siya. B, developmental and maturational, meaning poverty and menopause. Same lang din. Using our developmental, wala naman din nagsasabi sa atin na magiging maaabot tayo agad sa puberty or ganito, magme-menopause. Walang specific timeline yung mga ganyan. So, yan yung sa development and maturational. Transitional naman, separation and relocation. Separation yan sa marriage kasi wala naman advance na magsasabi sa'yo na okay, maghihiwalay kayo or relocation in a way na for example,
nasunugan kayo and then, biglaan yung pagre-relocate niyo kasi nga kailangan niyo ng matitirhan. Kasi isa yun sa mga basic needs ng isang tao na hindi puwedeng mawala, yung shelter at saka yung safety. And kung wala kayong malilipatan, madi-disrupt yun. So, ang mangyayari kailangan nasa crisis intervention siya, okey. Dito naman tayo sa elements ng crisis. Ano ba yung mga elements ng crisis? Isa pa diyan, yung vulnerable or upset state. Vulnerable in a way na yung mga children, yung mga women, yung mga PWD or mga older people, sila usually yung vulnerable, 'di ba? And subjective reaction. Subjective reaction is nakadepende sa kung ano ba yung ire-react ng isang tao. For example, yung anxiety, subjective siya in a way kasi yung anxiety iba-iba yan, 'di ba? Hindi yan same-same sa ibang tao. May it be yung iba nanginginig sila or nagpa-palpitate sila, yung iba naman nasa utak lang nila or yung iba naman hindi nila ma-explain. Same lang din siya sa depression. Depression in a way na nade-depress yung isang tao kapag wala siya masyadong nakakahalubilo. Depende, subjective. Kapag sinabi mong subjective, depende yan sa iba't ibang tao kasi hindi tayo same-same ng mga nararanasan. Mourning yan yung pag namatayan or nagmo-mourn ka. Hindi yan yung morning ha, kasi yung morning na umaga, iba yun, wala yung you. Eto may you. Morning yan kapag may namatayan and nagmo-mourn ka or nagluluksa ka. Shame naman pagkahiya and also guilt. Very ano na yan, self-explanatory na yan. Number 3, precipitating factor or event, yung mga hindi nating inaasahang mga event. Navi-view daw or titingnan daw natin yan siya na presenting problem. Kasi nga presenting problem, yan yung nararanasan ng isang tao. And kapag kung ano yung nararanasan ng isang tao, usually yun yung sinasabi niya sa'yo, 'di ba? Immediate focus of engagement. So, kapag presenting problem, for example, may taong nasunugan, sasabihin niya sa'yo, nasunugan ako. So, yun yung presenting problem niya. Kailangan ma-address mo yun agad. Yan yung sa immediate focus of engagement kasi kailangan nila ng matitirhan or kailangan nila ng food or wala na silang resources, ganito, ganyan. So, yun yung presenting problem. Yun yung sinabi niya sa'yo and yun din yung pinaka-immediate na kailangan mong i-focus. Next naman tayo is same pa rin, elements pa din ng crisis. And number 4, yan yung state of active crisis. So ano ba yung sinasabi nating state ng active na crisis? Subjective pa din siya daw na condition once tension stop. This is the time to decide whether the crisis intervention is needed. So eto daw, kapag nagkaroon ng active crisis, magde-decide ka na dito or ito na daw yung time para mag-decide ka if crisis intervention ba or crisis na immediate response ba yung kailangan niya. Kasi subjective nga, 'di ba? Subjective is depende yan sa isang tao. So, kailangan mo munang i-assess as a social worker if yun ba talaga yung kailangan niya or may other factors pa siya na pwede pang i-cater para mas makita mo kung ano ba yung needed ng client. Number 5 is state of reintegration and reorganization. Adaptively or maladaptively cope, adjustment period. So, since nga 'di ba kapag may reintegration, kapag yan may nahiwalay sa isang family, yan yung reintegration. Ibabalik mo siya. Reorganization ng buhay niya or ng state of mental health niya or everything else na naka-disrupt ng crisis or um, na-disrupt ng crisis na nararanasan niya on its own. So, magkakaroon din yan ng adjustment period and also maladaptive coping mechanism. Iba-iba ang coping mechanism ng ibang tao. So, it varies. Sige. Dito tayo sa baba. Paano if may crisis, so paano ba natin mate-treat or paano ba natin matulungan yung client natin kapag may crisis silang nararanasan? Pinakaunang-una sa lahat, material arrangement task, provision of concrete assistance and services. Ito yung sinasabi ko na kailangan mo silang bigyan ng material aid or yung mga personal assistance or anything na assistance na puwedeng makatulong sa kanila. May it be, dole out, for example, magbibigay ka ng pera or magbibigay ka ng services na puwede nilang ma-avail or anything else na assistance or concrete assistance. Kapag sinabi mong concrete assistance, meaning may involved diyan na pera, mga materials or mga kung nasunugan man sila, mga pabahay or
mga damit, mga sabon, depende kung bagyo, sunog, depende na yon sa kung anong concrete services ba yung kailangan nila. Meaning material tangible na hawakan. Okay. Dito naman tayo sa psychological task. Psychosocial task, meaning sa mental health at saka sa social well-being din nila kasi dealing with clients feeling downs and anxieties kasi hindi naman for example sabihin na natin na yung for example yung sa Jensen 'di ba, nakaranas sila ng earthquake doon and hindi natin masasabi na ang na-disrupt lang or ang nasira lang dun is yung mga material nila na mga, bahay or for example yung mga gamit nila, hindi lang naman yun. Kasi they are also dealing with traumas or anxiety sa mga nangyari sa family member nila na, 'di ba may mga gumuho and then may mga namatay. So, they are dealing with the, emotions na naggi-grieve pa sila or nagmo-mourn sila na namatayan sila or baka nata-trauma sila kasi na-trap sila sa isang apartment tapos hindi sila makalabas kasi ganito yung nangyari. So, we really need also to, cater their mental health. Yun yung sinasabi nating psychosocial task. Sige, dito naman tayo sa pinakababa. Ay, wala na pala. Yung, crisis intervention, yes, lumabas yun sa board exam nung kami and mostly sa ano siya, casework siya lumalabas sa mga situational and feeling ko ano, sa 3 methods mostly lumalabas yung crisis intervention. So, dito naman tayo sa task-centered approach. Kapag nakita niyo yung task-centered, meaning may gagawin kayo. Kaya nga siya task-centered approach. May gagawin kayong trabaho or may gagawin kayong, um, assistance. Sige, dito tayo sa para mas ma-gets niyo, punta tayo dito sa explanation niya. 'Pag sinabi mo daw na task-centered, meaning alleviating specific target problems perceived by the client. So, kapag kasi 'di ba mag-a-assessment ka and then sa assessment magkakaroon ka ng planning. Then after planning magkakaroon ka ng intervention or implementation. And yung sa implementation na yun, magkakaroon kayo ng specific, target problem 'di ba or ano ba yung talaga yung problema ng isang client. So, ang mangyayari niyan gagawan niyo ng paraan kung paano niyo siya matutulungan. And yung gagawin niyo yung paraan meaning action na yun. Gagawa kayo ng action or gagawa kayo ng isang task para cater mo yung problem ng client mo. And brief and time limited. Usually hindi pwede na for example, pangmatagalan yung gagawin mo na approach or gagawin mo na action doon sa client mo. Usually, it only takes 2 to 3 months kung kailangan niya ng mga services. But then again, if yung task na gagawin is agaran talaga, pwedeng 1 month or less than 1 month is magawa na siya ng paraan. So, yun yung sa task. Basta tandaan nyo lang sa task is may gagawin kayong action. Action guided yan siya. Usually, action talaga kasi nga task. Task force, task anything, usually action talaga ang minimin ng task-centered. Ito din dito, intervention focus on alleviating specific problems. Same lang din siya nung sa discussion dito sa alleviating specific target problems perceived by the client. Work is organized around task. Kailangan organize siya kasi hindi pwede nagagawa ka ng kung ano-anong intervention na hindi naman tugma sa kung ano talagang kailangan ng client. So, basically, you need to organize it first. Kaya nga meron tayong assessment and then planning and then intervention, evaluation bago ang termination kasi kailangan organize yung helping process na gagawin mo. Hindi pwedeng magtatansya-tansya ka lang. Sige, dito naman tayo sa features. Ano ba yung mga features? Na-mention ko na to sa helping process which is yung assessment, planning, intervention, termination, ay hindi, evaluation and then termination. Pinakaunang-una sa lahat, assessment or yung i-assess mo kung ano ba talaga yung kailangan ng client or ano ba talaga yung tulong na needed para magawa mo yung task na approach. Pangalawa, case planning. Malamang, hindi mawawalas ang assessment, planning, implementation at saka evaluation sa lahat ng helping process na ginagawa natin. Basta tandaan nyo lang yung helping process kasi yung helping process more likely sa 3 methods hindi talaga yan natatanggal. Implementation yan yung action or gagawin mo na yung tulong na gagawin mo sa client mo or yung giplan mo. Implementation basta tandaan nyo lang yan, intervention. Kapag intervention, implementation, mostly
diyan pa rin yan sa action. Task yan na mismo yung task na gagawin mo. Sige, proceed naman tayo dito sa task-centered approach, pero sa group naman. Kasi magkaiba yung sa individual at saka sa group. Sa group naman, preliminary interview. Preliminary interview, yan yung i-interview mo muna yung group before mo sila bigyan ng intervention or anything na kikater mo sa kanila para matulungan mo sila. Pangalawa, group composition. Ilan ba sila sa grupo? Like, ano ba, yung task ba na gagawin natin is for treatment group or for specialized group pa yan siya or kailangan mo talagang tulungan or bigyan sila ng services na pangmaramihan talaga. Yung composition is yung size nila, kung gaano ba sila karami and anything else. Group formation, anong klaseng formation ba ang gagawin mo sa kanila? Like, kailangan ba isa lang yung gagawa nito or marami sila or ganito ganyan. Group process naman, kulang yan ng S, for the task accomplishment. So ano yung proseso ng pagtulong mo doon sa grupo? Yun yung tinatawag nating group process para ma-accomplish or para matapos mo yung task na sinabi mo na kailangan mo. Kaya nga siya task-centered. Example, a client who lacks motivation and interest in continuing his studies. Ito din, kung yung mga kliyente mo daw is wala na silang motivation tsaka interest in continuing their studies or yung wala na silang interest na magpatuloy pa sa pag-aaral nila, kailangan silang dumaan sa preliminary interview, kailangan maano mo din yung composition nila, formation, at saka yung process kung paano mo sila matutulungan. Basta ang sa task-centered, paano ka makakatulong. Yun lang naman ang puno-tulo ng lahat kung bakit tayo nagkakaroon ng task-centered approach, paano mo sila matutulungan at anong action yung gagawin mo para matulungan mo yung client mo. Okay. So, dito naman tayo sa family intervention model. From the word itself, family. Kapag nakita nyo yan, intervention or yung tulong na maibibigay mo sa isang family. And may it be kahit saan naman talaga, usually kapag family intervention model ang pinag-uusapan natin, hinding-hindi mawawala yung family na word. Okay, so para magets natin, punta tayo dito sa baba. Wait lang. Sa family intervention model naman, meron tayong clinical approach designed to modify or change elements of family relationship system. Meaning dyan, clinical approach, yan yung, 'di ba kapag may, sa family kasi hindi pwede na, for example, ang client lang natin is yung mother. Hindi pwede na yung mother lang ang tutulungan mo kasi may asawa pa yan, may mga anak pa yan, or may it be may apo pa or anything else. Kailangan isa na sila. And family relationship, meaning hindi lang yung relationship ng mother sa asawa niya or sa mga anak niya yung i-cater mo, but then again, yung relationship din ng mga anak niya sa mismong client mo. So family focus meaning lahat, overall yung i-cater mo, hindi lang yung client, kasi yung buong family. Modify at saka change din pala, yan yung kapag may gusto tayong ibahin or may gusto tayong i-change doon sa kanilang behavior as a family. Process of achieving better child and family well-being. Yun naman talaga ang focus ng family intervention model. An approach din daw ito ng child welfare social worker in which family seen as primary unit of attention. Yung family kasi, yan daw yung primary unit of attention or yan yung, kumbaga, pinaka-basic unit of the society. Yan yung pinaka-basic or pinaka-unang-unang pupuntahan mo in case man na may mangyari sa'yo or anything else, kasi sila yung pinakaunang-unang tutulong sa'yo and sila lang din yung masasandalan mo usually kapag kalaban mo na talaga ang mundo. Usually yung sinasabi ng mga prof namin. And basta tandaan nyo lang yung word na basic unit of the society. Diretso na yan, family na yan. Safety of the child is the first concern and family is the fundamental resource for nurturing children. Hindi naman din natin may pagkakaila na kahit ano pa talaga or kahit saan pa tayo mapadpad, usually yung family natin, sila yung fundamental resource kung paano tayo na nurture, paano ba tayo naalagaan, or paano tayo lumaki. Kasi usually, di ba, kapag yung isang bata, it is nag-turn out siya na barumbado or anything else, usually, doon yan sinisisi sa family. Kasi nga, doon siya lumaki, doon siya
pinanganak and yung family din yung nag-cater or nag-alaga sa kanya. So, depende na yun sa kung paano ba sila inaalagaan during their childhood. May it be gano'n din sila magtu-turn out kapag laki na nila. So, may process din tayong tinatawag sa family intervention model. Pinakaunang-una sa lahat, identification of the problem or yung aalamin mo daw or i-identify mo kung ano nga ba yung problema. Pangalawa, treatment and planning stage. um, Kapag na-identify mo na yung problem, syempre, magpaplano ka na kung paano mo ba matutulungan yung family and also ano ba yung mga treatment na kailangan nila. After that, magkakaroon tayo ng evaluation and termination kasi evaluate mo kung sakto ba yung naitulong mo sa family and also termination kung pwede na bang i-end or pwede pang i-continue or pwede nang i-terminate kasi wala nang tulong na nare-receive yung family mula sa'yo or hindi na nila gusto yung tulong mo. So, kung mapapansin niyo dito, helping process pa din siya, 'di ba? Kapag nakita niyang HP sa lahat ng discussion ko, usually helping process 'yan siya. So, kibale, kung mapapansin niyo sa lahat ng mga processes, hindi mawawala ang helping process. That's the very reason why we really need to discuss about the helping process. And kung hindi niyo pa napanood 'yon, I think I also uploaded it on my YouTube and pwede niyo siyang mapanood doon. And please, yeah, subscribe to that too. Sige, dito naman tayo sa baba, which is functional approach. Ano